Umani ng iba't ibang reaksyon ng ika-6 at huling State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Merong nakulangan pa sa mahigit 2 oras na talumpati ni Aquino habang may mga pumuri rin sa pagiging komprehensibo nito. Balita hatid ni Athena Imperial. Pagbungad pa lang ng kanyang ika-6 at huling State of the Nation address, humingi agad ng paumanhin si Pangulong Noynoy Aquino dahil sa kanyang masamang pakiramdam. Pero inabot ng mahigit 2 oras ang kanyang report card sa taong bayan. At hanggang sa kanyang huling sona, inilitanya pa rin niya ang mga umano'y katiwalian sa nakaraang administrasyon. Noong mga panahong iyon, miski bata, natutuhan na ang salitang scam. Naalala siguro ninyo ang Hello Garci na sinagot lang ng I am sorry. Ang mga tunay na bank account ng bogus na si Jose Pidal. Ang tinangkang Constitutional Assembly para habang buhay na manatili sa pwesto. Ang EO 464 na nagtangkang supilin ang katotohanan. Kung may nagdududa pang tunay ng nakapiring ang katarungan, maganda po sigurong ito nilang pansin sa 3 senador na kasalukuyang nakadetain at sa dating Pangulong naka-hospital arrest. Pero paliwanag ng Pangulo kaya't lagi niyang nababanggit ang mga ito at hindi siya makamove on? Anumang paghihilom ay nagsisimula sa pag-amin at pagsisisi na nagkasala. May naalala ba kayong nagsabing sorry sa pagnanakaw at pang-aabuso? Handa na ako magbago. Ang sa akin lang po, makaka-move on lang tayo kapag nakamtan ang katarungan. Sunod ng paninisi, isa-isang ibinida ng Pangulo ang nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng 5 taon. Ngayon, ang Pilipinas laban sa gandang Asia's Rising Tiger, Asia's Rising Star at Asia's Bright Spot. Ngayon nga po sa kauna-unahang pagkakataon, investment grade na tayo ayon sa mga pinakatanyag na credit ratings agencies. Malinaw ang sinasabi nito sa mga negosyante, sulit mamuhunan sa Pilipinas. Sa sektor ng edukasyon, ibinida rin ng Pangulo ang nasolusyon ng backlog sa mga textbook at upuan sa mga eskwelahan at nagpaliwanag din sa mga tumutuligsa sa K-12 program ng DepEd. Hindi rin nawala ang programa ng Pangulo sa pagpapailaw at pagbibigay ng supply ng kuryente sa mga sityo at modernisasyon ng PNP. Pati ang problema sa MRT, ipinaliwanag din ng Pangulo, sabay pangakong ongoing na rin ang proseso para sa mga bagong release at pag-upgrade ng signaling system at automatic fare collection system. Inaasahan ang lahat ng ito bago tayo bumaba sa pwesto. Ipinagmalaki rin niya ang matagumpay na operasyon laban sa mga kilabot, pati terorista tulad ni Marwan at Basit Usman. Pero hindi nito nabanggit ang tungkol sa pagkamatay ng SAF-44 sa Mamasapano, Maguindanao. Sinabi rin ng Pangulo ang ilang nakahanay na programang pang-imprastruktura tulad ng Cavite-Laguna Expressway Project, C6 Phase 1, Metro Manila Skyway Stage 3 at NLEX-SLEX Connector Road. Bagamat walang binanggit na pangalan, tila pinasaringan naman ng Pangulo ang slogan ng kilalang Tatak Binay. Ang hirit nila, mabagal daw tayo. Kapag sila raw ang naging Pangulo, sigurado gaganda ang buhay. Sa mga medyo maedad po, ang isasagot natin, ganon. Sabay taas raw po ng kilay. Para naman sa kabataan, iba na raw po ang sagot nila sa ganong pahayag. Ang tugon na raw ang uso ngayon di wow. Pagdating naman sa mga batas, una niya agad nabanggit ang Bangsamoro Basic Law na hindi pa rin naipapasa hanggang ngayon. Sa mga tutol sa batas na ito, palagay ko obligasyon din yung magmungkahin na mas magandang solusyon. Kung wala kayong alternatibo, ginagarantiya lang ninyong hindi maaabot ang pagbabago. Pero ang ikinagulat ng marami, ang pagsusulong ng Pangulo sa isang batas na dati niyang tinututulan. Di tayo makakasiguro kung malinis ang intensyon ng mga susunod o kung nanaisin lang nilang habang buhay na maghari-harian para sa sariling interes. Panahon na para ipasa ang isang anti-dynasty law. Matapos ang pagbibida, sunod-sunod ng pinasalamatan ng Pangulo ang kanyang gabinete. Kabilang sa mga napuri, si DILG Secretary Mar Rojas. Kay Secretary Mar Rojas, nasa loob o labas ka man ng gobyerno,
Hindi tumigil sa panlalait sa iyo ang mga kalaban ng Daang Matuwid. Dahil nga may bilang ka, dahil talagang maibubuga ka, nagpupursige silang ibaksa ka. Pinatutunayan mo, you can't put a good man down. Pati nga kanyang fashion stylist at kanyang aide sa bahay, personal niyang pinasalamatan. Pero kapansin-pansing hindi niya pinasalamatan si Vice President Jejo Marbinay. Wala mang direktang inendorso sa eleksyon habang ipinapaalala ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng Daang Matuwid. Biglang ipinakita ang tatlong personalidad na matunog na tumakbo sa presidential race. Sina Vice President Binay, Senator Grace Poe at Secretary Mar Rojas. Ang tanong po nila, lahat ba ng ating naipundar, lahat ba ng ating pinaghirapan, maglalaho dahil lang sa isang eleksyon? Sa ganitong pananaw, ang susunod na halalan ay referendum po para sa Daang Matuwid. Kayo ang magdedesisyon kung ang pagbabago bang ating tinatamasa ay magiging permanente o tatanawin lang bilang tsamba at panandaliang pagbangon sa isang mahabang kasaysayan ng pagkadapa. Para sa iba, kulang ang sona ng Pangulo. Sa SAP, sa mga Sapalo, you should have concentrated on that in transportation because this is the transportation of the masses. Yun nga rin ang gusto ko sana marinig sa Pangulo na sana ay banggitin niya yung freedom of information. Ang ibig sabihin kasi nito, alam niyo, sa nakaraang ilang taon, napakita ng Pangulo na siya ay laban sa korupsyon, hindi siya nagnanakaw, siya ay hanggat maaari ay tapat sa atin. Pero kung may hindi nasapatan sa mga sinabi ng Pangulo, para sa ilan, sapat na ang kanilang narinig. The statements that the President delivered are quite powerful in telling us that we really have a long way to go before we reach really developed nation status. Napakaganda ng paglatag niya, malinaw na malinaw sa mga kababayan natin, na gumanda ang tayo ng kanilang buhay at gumanda ang tayo ng kanilang kinabukasan. Para naman kay Congresswoman Abigail Binay, okay lang daw kung ayaw pasalamatan ng kanyang ama sa SONA. Prerogatiba po ng Presidente yon. Kung sino ipapasalamatan, hindi ipapasalamatan. Ang importante lang po, alam po ng mga taong natulungan ng aking ama, sino-sino po sila at talagang natulungan po sila. Wala pa namang pahayag si Vice President Jejo Marbinay sa tila pasaring ng Pangulo sa kanyang slogan. Magbibigay siya ng statement sa tamang panahon. Athena Imperial, GMA News.